of the previous session. You have copies thereof in your or your business in the page by page. Public services, calamity assistance funds for the barangay and for the barangay Panungsod. Committees on Financial Appropriations and Barangay Affairs hereby recommends approval of Supplemental Budget Number 2 from Barangay Ligitiba. Mahalang Lungsod ay persahan kong kinuha ng mga more or less 50 katao na punta po sa barangay at ako po ng panahon na yun ay wala sa barangay. Ayan po yung mga sasakyan na yan ay ginagamit ko dahil matagal na po kami kulang na kulang sa sasakyan. Kaya nanghingi kami ng sasakyan dito po sa City Hall. Kasi katulad po niyan, maraming kaming mga namamatay, kami po yung nagsiservisyo sa mga tao papunta ng sementeryo, no? So, ngayon po nalulungkot ako na gano'n na lamang ang ginawa sa amin. Tinanggap ko po yung mga sasakyan na yun na mayroon akong pinirmahan, no? Yung donation na yan, nagkaroon din po kami ng resolution para tanggapin po yung sasakyan na yan. Kaya ang akin pong inihingi noon, nung ako po'y tinawagan ng aking OD na mayroong mga tao para kukunin yung sasakyan, nagsabi po ako sa OD na huwag niyong ibigay kasi yan ay may kasulatan yan, may donation yan. Pero wala pong nagawa ang aking mga tao sapagkat tinuwing po nila yung sasakyan na ibinigay sa akin noong 2008 pa. Kaya po ako talaga nalulungkot dahil sabi ko, isuli ko naman yung sasakyanan yan. Bakit hindi? Isusuli ko yan kung kailangan. Pero kailangan din po, mayroon din po sanang kasulatan. Katulad po ng pagtanggap po sa mga sasakyan na yon. Kaya ako po'y nakikiusap sa inyo sa council, imbestigahan niyo po ang mga pangyayari na yon. Bakit po ginanito kami? Ano po ba naging kasalanan namin? Mr. Daniel Romualdez regarding Best Joday. So to the committee on. Okay, we have the letters dated August 13 from Attorney Jose Luis Mentales. The reason why we are holding our session. Sa kanyang ginagawa. Kaya ang next move ng council, ito hiningi ko yung pagsang-ayon na umakyat na tayo sa taas. Puntahan na natin ang DILG sapagkat ang DILG ang may supervisory power sa mga local government units. Pakiusapan na natin kung kinakailangan, isampa ang kaso sa Kongreso at sa Senado at nang malapan ng buong Pilipinas ng buong mundo na ang I Love Taguig rule ay martial law rule dito sa Taguig. Ang gusto niya sa atin, diktahan. Base sa local government code, ang pag-set up ng sesyon ng konseho ay nagpapaloob sa 24-hour notice. Bibigyan ka ng notice na isi-set ang time and place ng sesyon ng konseho in less than an hour. Malawanag din sa local government code, Mr. Presiding Officer, na may jurisdiction, na may distinction ang kapangyarihan ng executive sa legislative. Maliwanag yan. Hindi tayo saklaw ng kapangyarihan kung ano ng kapangyarihan ang gusto niya. Separate and distinct ang legislative body at wala siyang, hindi niya dapat tayong diktahan. So ang ginagawa niya ngayon, dinidiktahan niya tayo. Siya ang magsasabi kung saan kami magsasesyon. Saan ka nakakita? Wala sa power sa local government code ang nagsasabing, konsehal, konseho, dito kayo magsesyon. And besides, kung meron man siyang gesture na gano'n, hindi dapat in a short notice within an hour. Samantalang sa local government code, para mag-set kami ng place and time of session within 24 hours, hindi isang oras lamang. So ang ginagawa niya ay pagdidikta. Kung kaming konsehal, elected official na didiktahan, what's more, yung mga simpleng mamamayan, yung simpleng mga mahihirap daan sa labas ng session hall. Nais ko lang po gumawa ng isang manifestation dahil po sa kanilang memo na binigay sa atin ay magsasagawa daw po sila ng renovation dito sa City Hall. Nais ko po sana kung pwede natin questionin itong renovation na ito dahil wala pa pong plano na pinapakita sa konseho. Hindi pa rin po napag-uusapan yung budget kung saan kukunin ang pagpaparenovate na itong konseho. At hindi ko lang po maintindihan, Mr. Chairman, kung bakit po inuuna nila na i-renovate ang auditorium. Ang sabi po ng GSO ngayon ay
umpisa nilang gawin ang bubong ng auditorium. Ito po ba ay kanilang sinasadya dahil doon nakatago ang mga balota? Kaya sana po proteksyonan natin ang mga balota. May ongoing protest po tayo. Kaya sana po sundin natin. Meron po tayo mga sulat, nung hindi pa sila nakaupo, sila mismo ang nagre-request na sana ay walang activities na magawa sa auditorium. Pero ngayon, lahat ng klaseng dahilan binibigay nila para lamang magkaroon ng activity sa auditorium. Sana po protektahan natin ang ating mga balota dahil dyan nakasalalay ang tinig ng taong bayan. Maraming pong salamat, Mr. Chairman. Ang mga empleyado natin dito, may mga pamilya, may mga anak na binubuhay, araw-araw kailangan ng kanilang pagkain sa hapag. Kailangan tustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pero wala silang magawa ngayon dahil hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin ibinibigay sa kanila ang kanilang sweldo. Kaya naman sana maging makatarungan tayo dito. Kung ating ginagamit na dahilan na walang punto ang ating pamahalaan sa mga tao para silaan ang ating samahan, kailangan naman ay maging tama rin ang kanilang rason na gagamitin nila na i-renovate ang ating session hall pero wala naman palang pondo. Kukuha na lang ba sila ng pera sa kanilang bulsa? At sabi nila kaya nila pinasara yun dahil meron silang mahalagang bagay na gagawin sa ating session hall. Mas importante na po pala mailatag ang ating tagpunin kaysa talakayin yung mga issue at yung mga problemang meron sa ating lungsod. Kaya sana mga mamamayan at mga kasama natin dito sa lungsod ng Taguig, panahon na para tayong lahat ay magising. Marami ang ilan sa atin ay nagpaloko dahil sa kanilang isinisigaw na pagbabago. Pero ito ba ang pagbabago? Konsehal nagsisesyon sa hagdan? Mga tao, empleyado, walang sweldo ng ilang buwan? Mga libreng palibing natin wala na, kaya dapat may ordinansa na tayo dito, bawal mamatay sa Taguig. Dahil wala nang libreng palibing, wala nang libreng serbisyo. Kaya sana tayong lahat ay magsama-sama dahil ito pong laban na to ang hindi namin laban para sa personal namin. Kundi ginagawa namin to para po sa inyong lahat na aming mga mga. Maraming salamat po. Pero sana lang, maging makatotohanan ng kasalukuyang administrasyon sa kanilang sinasabi that they welcome us with an open heart, with an open hand for reconciliation for the sake of the general welfare of Taguig. Ang masama, iba yung sinasabi sa kanilang ginagawa. So, paano natin sila rirespetohin kung sila mismo ay walang respeto sa atin? Hindi ba sinasabi niya at sinasabi ng nakararami, siya ang ina ng bayan? Ganito bang klase ang ina? Sabihin na natin prodigal son. Pero kailan ba at dapat ba na ang ina gipitin ang kanyang mga anak? Kung gusto niya ng maayos na pagpapatakbo sa Taguig, alam naman niya hindi magiging maayos ang kanyang pagpapatakbo kung hindi niya kaisa ang konseho. Tayo bilang mga konsehal, elected officials, aside from politics and aside from party affiliation, willing tayong makiisa para sa mamamayan ng Taguig upang maibalik ang mga nasimulang serbisyo ni Mayor Peritina. Nais ko lang po i-reiterate, Mr. Chairman. Nais kong sabihin kay Mayor Lani Cayetano, ilabas mo ang taong bayan sa politika. Ito ay hindi tungkol sa laban ng Cayetano at Tina. Ito ay laban ng taong bayan. Ibalik mo ang social services. Ibalik mo ang libreng-libing, cash gift sa mga senior citizens. Ibigay mo ang sweldo ng mga staff ng City Hall. Kung hindi mo kayang ibigay ang mga serbisyo nito, mag-resign ka na. Bayan. Ang kailangan namin ay tunay na nagmamahal sa aming bayan. Maraming po salamat, Mr. Chair. Dapat executive session.